Ano ba ang sakit ng kaluluwa ng isang tao? Ang sabi ng salita ng Diyos sa awit 107 versikulo ay 17. May nangagkasakit dahil sa likong pamumuhay. Ang dinanas nila'y mga kahirapan dahil sa kanilang pagsuway. So kung ating iintindihin sa pagsuway, meaning disobedience or mga pagkakasala ng tao sa Diyos, ang sabi po ay may nangagkasakit dahil sa kanilang mga pagsuway. So isa po yan na bersikulo na nagpapatunay na ang pagkakasala, pagtalikod ng tao sa Diyos ay nakapagdudulot ng tinatawag na sakit. At ang sakit na yan ay hindi lamang po pisikal, kundi mayroon siyang tinutukoy na mas malalim na kahulugan patungkol sa kung ano ang nagkakasakit sa buhay ng isang tao. Walang iba po ang kaluluwa ng tao. Kaya ano po ang sakit ng kaluluwa ng isang tao? So bago po ang lahat, ano ba ang kaluluwa ng isang tao? Ayon sa banal na kasulatan at ano rin ang meaning sa diksyonaryo sa salitang kaluluwa or soul. Sabi, the spiritual or immaterial part of a human being. Yan ang ibig sabihin ng kaluluwa. Spiritual or immaterial part of a human being. Ang parte ng ating pagkatao ay binubuo ito ng tatlong sangkap ayon sa Biblia sa unang Tesalonica 5:23. Sabi po doon na pakabanalin ninyo, pagsikapan ninyong pakabanalin ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu. Yan ang part ng isang tao. So kung may tatanungin tayo, sasabihin ilang parte ang isang tao? Ang isang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Yan, ang ating katawan yun itong physical body. Pero ang ating kaluluwa ito yung spiritual part ng ating pagkatao, kaya hindi ito nakikita natin ang ating kaluluwa. Pero may nagpapatunay ang Biblia patungkol sa kaluluwa ng tao. May mga verse sa Biblia na nagpapatunay na may kaluluwa ang tao. So ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo ay 1. Ang nagsasabi po dyan ay si San Pablo. Ano ang sabi ni San Pablo sa kanyang mga sulat sa mga taga-Korinto? 5 versikulo 1. Talos natin na kapag nasira ang tuldang tinatahan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ano ang sabi? Pagkatapos masira ang katawang lupang ito, may tirahan tayo sa langit. So kung ating iintindihin, mga kapatid, kapanalig kay Kristo, nasira na ang katawang lupa. Ang ating katawang ito, ibig sabihin namatay, inilibing, nasira. Pero sinasabi ni Pablo, mayroon tayong tirahan sa langit.
So ibig sabihin, may buhay pa. Pagkatapos na masira ang ating katawang lupa, may buhay pa po sa kabilang buhay. At ang nabubuhay na yun, walang iba ang ating kaluluwa. Ganun po yun. Natitira sa tahanan na ginawa ng Diyos. Yan po ang ating kaluluwa. Yan ay patunay na may kaluluwa ang tao. So dahil tayo'y buhay, siyempre mayroon tayong isip, mayroon tayong pakiramdam, mayroon tayong paningin, pandinig kapag tayo'y kaluluwa na lang. Dahil ang ating kaluluwa, ito yung totoong ikaw na nakatira sa katawang ito. Sabi ni Pablo, ang katawang ito'y tulda. Tayo'y nakatira lang dito sa tuldang ito. Ibig sabihin, ang tirahan ng ating kaluluwa, ang ating katawan. So, yung totoong ikaw na buhay ay hindi po itong katawang ito, kundi ang ating kaluluwa na nasa loob ng ating katawan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa Santiago, patay ang katawang hiwalay sa kanyang kaluluwa. So, kapag lumabas ang katawan ng tao, lumabas sa katawan ng taong kaluluwa dahil patay na ang ating katawan. So, patay na ang ating katawan pag walang kaluluwa na nasa ating katawan. Kaya patay ang katawan na maghiwalay sa kaluluwa. Ganun po yun. Yun ang buhay, yun ang ating kaluluwa, yun ang walang kamatayan. Yun ang kaluluwa ng tao, mga kapatid. Sa awit 63, versikulo 1 at 5, si David ang nagsabi na itong aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, O Diyos. Sa versikulo 5 sabi doon na itong aking kaluluwa ay kakaing may kasiyahan sa piling ng Diyos. Itong aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sabi ni David sa awit 63. So patunay po yan na may kaluluwa yung tao. Ito yung spiritual na parte ng tao na kung saan ito ang nauuhaw at naghahanap sa Diyos. Ganon po yun. Ito po na kadalasan hindi po napapansin ng tao na pahalagahan ang pangangailangan ng kanyang kaluluwa. At ito rin ang haharap sa hukuman ng Diyos, ang ating kaluluwa. So, ngayon, ano ba ang sakit ng kaluluwa ng tao? Ano ba yung sakit ng kaluluwa ng tao, mga kapanalig? So, kung ating babasahin na naman ang Biblia, nagpapatunay na may sakit minsan ang tao, hindi kayang gamutin ng doktor, hindi kayang gamutin ng medisina. Mas malala pa sa COVID na tinatawag ng mga Pilipino ngayon, ng mundo ngayong COVID na kinakatakutan, mas malala pa ang sakit ng kaluluwa ng tao. Bakit ko sinabing malala? Mas malala pa sapagkat ang sakit sa kaluluwa ng tao ay marami po itong mga masamang bunga sa buhay ng isang tao. So, ang sakit ng kaluluwa ng isang tao, diretsuhin ko na ay ang ating mga kasalanan. Kagaya ng aking binasa sa awit 107 versikulo 17, may nangagkasakit dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. So pagsuway, disobedient, pagkakasala, paglayo sa Diyos, iyan po ay nagbubunga ng sakit, mga kapanalig. At kapag lumala po iyan, ay pwedeng ikamatay ng kaluluwa ng tao. Bakit mamamatay ang kaluluwa ng tao na immortal naman ang kaluluwa? Ang ibig sabihin ng kamatayan sa Biblia, ng kaluluwa ng isang tao, walang iba po yung mahukuman ang kaluluwa mo sa kaparusahang walang hanggan. Ayan po. Pero dito tayo sa paano nagkakasakit.
ang kaluluwa ng tao, yun. Ang sakit ng kaluluwa ng tao ay ang mga kasalanan na hindi po ito mawala-wala sa buhay ng isang tao. Ganun po yun. So habang naririto tayo sa lupa, ang tawag dyan ay sakit hanggat hindi tayo nakakatanggap ng kagalingan sa ating mga sakit ng ating kaluluwa. At ang kagalingan na yun, walang iba po ay ang patawad ng Diyos. At paano tayo mapapatawad kung hindi naman tayo bumabalik sa Kanya? So, marami talagang mga taong may sakit ang kaluluwa ngayon. Ganun po yun kasi maraming tao, alam nilang ang Diyos mapagpatawad, hindi naman sila lumalapit sa Diyos, hindi naman sila nagsisisi, hindi naman sila tumatawag na sila'y patawarin, may pamamaraan para tayo mapatawad ng Diyos, pero walang ginagawang tao. Ibig sabihin, may mga sakit ang kanilang mga kaluluwa. At pag dumating ang panahon, mamamatay din po. Kasi ang sakit kapag lumalala, physical na sakit, nakakamatay. Gayon din ang kaluluwa ng tao. Kaya nga lang, ang kamatayan ng kaluluwa ng tao, ang ibig sabihin, mahatulan ka sa kaparusahang walang hanggan. Kung tawagin sa banal na kasulatan ay dagat-dagatang apoy. Impyerno at dagat-dagatang apoy ang pupuntahan ng kaluluwa ng taong sinasabing hinatulan ng kamatayan sa kabilang buhay. So, ang sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo ay 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maliwanag po dito na sa pagkamatay ni Kristo sa krus, ang bigat ng ating kasalanan ay dinala niya nang siya'y mamatay sa krus. Ang bigat na dinala ni Kristo sa krus, sa kanyang kamatayan, ay bigat yun ng ating mga kasalanan. At ang ating mga kasalanan, yun ang sakit ng ating kaluluwa. Sabi po dito, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po, kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Yan, sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 24, kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang tanong, alin ang pinagaling noon? Sa mga sugat ni Jesus, ibig sabihin sa mga hirap ni Jesus Christ, sa kanyang kamatayan sa krus, alin ang pinagaling? Kayo'y pinagaling sa kanyang mga sugat, alin ang pinagaling? Ang pinagaling po doon, hindi po yung kitong ng tao. Kasi buhay pa si Kristo, nagpapagaling na siya, hindi pa siya pinapako. Pinagaling niya ang kitungin, pinagaling niya ang sakit ng pisikal ng tao. Pinagaling niya lahat na nananalig sa kanya, kahit ngayong tao na isinilang na bulag, pinagaling niya, kahit ngayong mga pilay. Hindi gumagaling sa doktor yung babaeng dinudugo ng 12 taon, gumaling. So, hindi po pisikal ang tinutukoy doon na pinagaling niya sa kanyang kamatayan sa krus. Ano po yung pinagaling? Ang sabi po doon, ang pinagaling niya ay walang iba po, ang ating mga kasalanan. Sa spiritual na meaning ng healing ay forgiveness, kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, binayaran ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, may kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, may kagalingan ang sakit ng ating mga kaluluwa. Pero hanggang ngayon, may mga tao pa rin may sakit sa kaluluwa. Dahil sa kakulangan ng tao ng paglapit sa Diyos. Sa kakulangan ng tao ng pag-alam kung paano sila papatawarin ng Diyos, at walang iba pong nag-iisang susi, tayo ay lumapit kay Hesukristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay para tayo tubusin at mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan.
So yun po ang sakit ng kaluluwa ng tao, ang mga kasalanan natin. At paano mapapagaling ang sakit ng ating kaluluwa? Kailangan po natin lumapit kay Jesus Christ, manampalataya kay Jesus Christ, tanggapin si Jesus Christ dahil siya ang nag-iisang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Siya ang kapatawaran na ibinigay ng Diyos para sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Juan Kapitulo 3 ay ganito: gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So isinugo ng Diyos ang kanyang anak para magligtas sa buong sanlibutan, sa kapahamakan, sa kasalanan. Si Kristo ang tinutukoy na yun. Kaya para gumaling at hindi po tayo humantong sa kamatayan ng ating kaluluwa, sa kaparusahan, sa naglalagablab na apoy, kailangan na po nating lumapit kay Kristo, humingi ng tawad kay Kristo, sapagkat may kagalingan ang anumang sakit ng tao, lalo na ang sakit sa kaluluwa ng isang tao.